Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Narito na ang programang kasangga ng sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Magandang hapon po mga kababayan at muli po tayo ay magsama-sama sa ating pong panghapong edisyon ng programang Sama Ka na Kabayan at tayo po ay napapanood at napapakinggan sa Margo TV Philippines sa ating pong Facebook page at ating YouTube channel. Muli po ito inyong lingkod si Jigs Magpantay. Muli po magsama-sama tayo sa kalahating oras na talakayan at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong hapon. Kayo ba ay nagmerienda na? Ha? Itong aking mga aliporis dito nakita ko nagmerienda na. Ha? Huwag kayong magpapapayat, ha? Muli po, maganda po ang ating panahon ngayon. Medyo maalinsangan nga lang. Pero ganun pa man, tayo po ay magsama-samang muli sa ating pong talakayan at yung ating mga naiwang issue kanina pong umaga ay ating pong babalikan. Ang sabi po sa balita, ang sabi po sa impormasyon, ito daw pong NFA, kailan ba natin ito pinag-usapan kahapon, na hiningi pong i-abolish na lang ng isa pong grupo dahil na po walang inatupag itong NFA kundi ang makipagtransaksyon po sa pagbili ng imported rice at China at saan ba yun? Yung palaging binibili ng ating pamahalaan, palaging binibilhan ng imported na bigas sa India, sa Thailand at iba pa. Ang sabi po sa ginawang hearing ng Budget Committee sa Kongreso, hindi naman daw po totoo at wala naman daw pong kakayahan ang National Food Authority na mamili po ng bigas. At siguro na napapansin po yan, alam nyo naman yung mga ibang grupo ang trabaho nila mamuna. Ay tayo nga dito, nampupuna rin tayo . At tinalakay din po kahapon ng komite ang tungkol po sa budget ng ating Department of Agriculture. Makinig kayo mga magsasaka natin, ha. Ito pala yung pondo ng ating mga magsasaka mula po sa Department of Agriculture. Ang sabi po ni DA Undersecretary Mercedita Sumbilla sa ginawa pong budget hearing kahapon sa Kongreso ay kanila daw pong revise, magkakaroon daw po ibig sabihin ng revision sa rice tarification law. Itong rice tarification law, medyo naging controversial ito pagkat ang sabi ng magsasaka, ang sabi ng iba, imbes daw po makatulong sa mga magsasaka lalong nagpahirap. Dahil po sa nakita na ang distribution ng binhi, ito yung ipinamimigay na binhi ng ating pong Department of Agriculture sa pamagitan po ng mga LGU, dito nagkakaroon pa ng dito nagkakaroon ng problema . Pag dumaan sa LGU, abay namimili ng mga bibigyan. At siyempre gagamitin nila yan sa pamumulitika. Pero hindi naman maiwasan po na
hindi ipadaan sa LGU pagkat may mga devolved agencies na po na obligadong dumaan sa LGU. Yan po ang problema. Ngayon, nakita po ang benepisyo o ang advantage ng distribution po ng binhi at makinarya po para sa mga magsasaka. Na ito raw po ay nakakadagdag sa income ng ating po mga magsasaka. Ibig sabihin, nakakatulong po ng malaki yung i-distribute ng mga binhi sa ating po mga magsasaka. At itong mga makinarya, syempre, pagkat ngayon, kulang na po yung gumagamit ng mga kalabaw at baka. Dito sa may bandang Batangas, hindi naman kalabaw po ang ginagamit sa kanilang pagsasaka, kundi baka. At sa ibang mga lugar, siyempre yung mga kalabaw pa rin, gaya ng dito sa may parteng Luzon, sa may parteng North Luzon, maging dyan sa Kabikulan, mga baka, kalabaw pa ako ang ginagamit. Pero ito po makinarya, mas marami na po ang gumagamit ng makinarya. At iba pang mga pasilidad, mga mechanical facility para po sa ating mga magsasaka. Pero naalaala ko po, yung ipinamigay na yung dryer, yung makina na pangtuyo ng palay, kahit po umuulan, makakapagtuyo ng palay ang mga magsasaka natin, na ibinigay po sa iba. Nakita ko, even dyan sa Camarines Sur, may nakita ko dyan sa bayan ng Gainsa, nasa pag-aari po, sa lugar na pag-aari ng dating mayor nga pribado, at sa iba pa pong lugar, ganyan din ang nangyari siguro, na hindi po pinakinabangan na mas nakararami mga magsasaka. Ito nakatenga na. Kung ito ay i-inventaryo po ng ating Department of Agriculture, kung ano na po nangyari, palagay ko baka 90% hindi na po pinapakinabangan. Hindi na po nagagamit at sayang po ng pondo ng ating pamahalaan na ginugol po dito. At ang sabi po sa hearing kahapon, bahagi po ng hinahasing batas o kaya revision, ay nasa 30% po ng pondo ang nakalaan para sa binhi. Ayan. So 30%, napakalaki po niyan 30% po ng pondo para sa binhi. Pag hindi ka pa nakakuha diyan, pakito, pag hindi ka pa nadali ng binhi, hindi ka pa nakahingi ng binhi diyan, ewan ko na. 30% po ng pondo ay nakalaan po sa binhi. 10% ang sabi po ni Undersecretary Sombilla ay para naman sa training at 10% na pampautang sa magsasaka. Yung 10% sa training, ibig sabihin may mga training na ginagawa. Halimbawa, nagbigay ka ng makinarya sa isang magsasaka, hindi mo naman tinuruan na kung paano niya gagamitin ang makinaryang yan, di wala rin. Kaya nga sinasabi natin na nag-i-introduce tayo ng mga modern technique sa pagsasaka, pero hindi naman tayo nagpapatraining sa kanila kung paano po yan gagawin. Kinakailangan po talaga may training, pero 10% lang po ng pondo ang nakalaan para dyan. At bahagi rin po sa isinusulong na pondo ng Department of Agriculture ang 10 bilyon. 10 bilyon para po sa rice fund. Pondo po para sa bigas. So, ibig sabihin, sa laki po ng halagang iyan, wala na po sa atin ang magugutom. Hindi masaya, di ba? Masaya, wala na magugutom kung gano'n. Pagkat napakalaki na po ng pondong inilaan para po sa rice fund. Sa bagay, kung gaya po sa akin, ako nagbawas na ako ng kanin.
nagbawas na ako ng kanin pagkat alam nyo, hindi rin maganda sa katawan yung sobrang kanin eh. Yung sobrang kanin lalo na kung umaga. So, ang pondo po para sa bigas ay nasa 10 bilyon. Siguro dito kinukuha yung mga binibili ng imported rice. At humihingi po ang ahensya ng 167.5 bilyong budget para po sa susunod na taon. Ito po ang kabuuang pondo po ng Department of Agriculture. Ay ito naman ang sabi po ni Undersecretary Mercedita Sombilla, mas malaki po itong dihamak doon sa 108 bilyong proposal mula naman sa Department of Budget and Management. So yung DBM daw po ay nasa 108 bilyon lamang yung proposal, pero yung isinumiti po ng pinag-uusapan po sa revision ng budget na ito ng agriculture ay mas malaki yung 167.5. Ay siyempre, mas malaki talaga because almost 50 billion po ang dagdag. So, mabuti pa yung DA na dagdagan, pero yung Department of Health parang matatapyasan. Sa bagay, kung titingnan naman natin, mas importante talaga itong food security, mas importante po itong DA, pagkat paano mo nga naman pangangalagaan ang kalusugan ng ating mga mamamayan kung sila ay gutom. So, kinakailangan busog. So, bahagi po ng budget, ang 9.55 billion para sa fertilizer assistance. Malaki-laki rin ito, fertilizer assistance. Siguro, pag-aralan din ng ating pong pamahalaan yung tungkol sa mga abono na hindi na yung mga synthetic, dapat yung mga abono na locally produced at organic. Pagkat dito po sa sobrang paggamit ng mga fertilizer na ito, like yung urea, nasisira po ang kalidad ng ating pong lupa. At yan ay kumakalat yung medisina na ini-spray dyan, kumakalat sa mga river, sa mga iba pang daluyan ng tubig na nabubuhay naman o nakukunan naman ng isda. So apektado. Siguro pag-aralan na maigi ng ating Department of Agriculture kung paano po hindi masisira o kung paano mababalanse po yan ang condition na yan. At samantalang nasa 9.8 billion naman po ang gugugulin para sa hybrid seeds. Yung mga hybrid sa ilalim po ng National Rice Program. So ibig sabihin, yung ano ba ang pagkakaiba nung rice fund sa National Rice Program? Parang halos pareho din pag sinuma total mo, pag pinagsama mo 9.8B at magkano yon yung para sa rice, malaki yung sa rice, sa rice fund nila. So ano bang pagkakaiba ng rice fund sa National Rice Program? Parang halos pareho lang lang, pinaghati lang, iniba lang ng konti yung pangalan. Alamin nga natin kung ano yung pagkakaiba niyan, yung rice fund at National Rice Program. Ang halaga naman po na 2.22B, 2.22 bilyong piso ay nakalaan sa Integrated National Swine Production Initiative for Recovery and Expansion Program. Yan. So, tingnan po natin. Baka dito po sa mga pondong ito maramdaman natin lalo na po ng ating mga magsasaka. Pero napakarami po ng mga faktor kasi kung bakit humihina ang produksyon o bakit hindi po gaanong umaangat ang produksyon. Napakarami pong mga faktor diyan. Ang isa po diyan, may mga lupain na nakatenga, ang iba naging subdivision na. So may mga ganun po At
Sana naman, pagkatrabaho po yan ng ating Kongreso, na balangkasin po maigi, pag-aralang maigi ang ating national budget para naman sa gayon, maiayos. Ano? At itong sa kabuuan po ng mga pondong ito, sana naman, tahiin na ang bulsa ng mga dorobo po sa pamahalaan. Sino kasi nagpauso ng bulsa ano? Dapat, sa bagay ng iba, hindi naman nilalagay na sa bulsa Naging simbolo na lang na napunta sa bulsa. But actually, hindi na po napupunta sa bulsa Sa mga account na nila napupunta yon. Ano? Ay isipin mo, sa pondo po ng ating gobyerno, sa kabuuan na pondo ng ating gobyerno, tapusin mo lang dyan ang 10% na napupunta sa mga kurakot po sa pamahalaan. Ay napakalaki po niyan. Malaki po ang nawawala. At itong pondong ito na pinag-uusapan, siyempre dito lang sa Kongreso, napakalaki. Napakalaki po ng pinag-uusapang pork barrel. Bagamat idineklara ng illegal ang pork barrel, pero may mga kaparaanan Ganyan po ang Pinoy, mahilig o magaling mag-isip ng mga paraan. Ang sabi nga, para-paraan lang yan. Para-paraan lang yan para kumita. Para-paraan lang yan para kumapal ang bulsa. Saan ka naman nga nakakita, congressman, abay bakit sobrang yaman? Bakit sobrang yaman ng mga kongresista? Kaya ikaw, DJ, mag-congressman ka na rin, Kasali po sa programa ayon kay Yusek Sumbilla ang 2.49 billion para naman sa pagpapalakas ng produksyon ng yellow corn, yung mais, to 492.7 million naman gagastusin po ng ating Pangulo, si Pangulong BBM sa kanyang Kadiwa program. Pagkat ito pong Kadiwa program, isa po ito sa programa po ng pamahalaan on food security. Kung paano po mabibigyan ng mura at sapat na supply ang ating pong mga mamimili. At siyempre, yung agricultural credit program naman ay pinaglalaanan po ng nasa 0.275 billion pesos. So yan po ang halos kabuuan po ng pondo po ng Department of Agriculture para sa taon 2024. So antabayanan natin kung ano ang magiging pinal. Pagkadadaan pa po yan sa plenaryo sa mataas na kapulungan hanggang sa maaprubahan po yung ating budget. At siguro by the end of September or October tapos na po yan at bago magtapos ang taon aprobado na po yung budget na yan. Pero yung mga project natin, yung mga proyekto natin pang infrastruktura, yan ang inaabangan ng karamihan pagkat napakaraming mga kontraktor, napakaraming mga nag-aabang po ng ano niya. Actually, listing pa lang okay na sa kanila makita lang yung listing okay na. Sila ay makita lang yung listing masaya na sila. Pero ano po ba ang ating mamamayan? Masaya ba sila? Kung makikita po natin ang mga proyektong pang-infrastruktura, kung baga sa hamak na mas marami po ngayon tayong nakikita dahil po dito sa ginawang build program ng ating pong nakaraang administrasyon. Kung ikukumpara mo naman doon sa panahon po ni dating Pangulong Benigno Aquino na masyadong mabagal. At ito pong mga proyektong itong mga sinasagawa ngayon, itong mga ini-implement ngayon, actually po ito ay nasa blueprint of development noon pa. Noon pa pong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na hindi lang po naantala lang po ang implementasyon. Matatanda ninyo noong panahon po ni Presidente Fidel Ramos, yung kanyang Philippines 2000, samantalang yung kanyang termino ay hanggang 98 lamang. Yung pong 2000 na yun ang nasa development program po ng ating bansa. Ibig sabihin, yung pong mga nangyayaring development ngayon, dapat nung year 2000 pa, tapos na. Ano ngayon? 2023. So, mahigit, naantala po tayo na mahigit
20 taon. Ano? So, sige. At ang atin naman pong administrasyon pilit po na gumagawa po ng paraan para yun namang ating sinapit na krisis sa panahon po ng pandemya ay sana talaga tuloy-tuloy na makabangon tayo. At may kanya-kanya naman tayong papel na ginagampanan. Magi ikaw ay ordinaryong mamamayan, lahat po tayo ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. At kinakailangan tayo po ay magsama-sama para po sa kaunlaran. Bueno, sa iba po nating mga importanteng impormasyon, mga ginigiliw ko mga tagapakinig, isa pong report ang ating natanggap mula diyan po sa lalawigan ng Rizal. Lalong-lalo na diyan po sa bayan ng Lumban, ano? Diyan sa bayan ng Lumban. Isa pong insidente ang nangyari diyan sa bayan ng Lumban. Isa pong lalaki ang namatay matapos na ito po ay barilin di umano ng gwardiya ng isa pong ahensya ng ating gobyerno, ang National Power Corporation. Diyan po sa bayan po ng Lumban. Ngayon, nakuha po natin ang report ng PNP diyan sa bayan ng Lumban. Ang kanila pong report nagsasabi na isa pong lalaki, ito pong isang nagangalang Alexander Victoria Rojas, 26 anyos. At ito ay taga-barangay Bagong Silang diyan po sa Lumban, Laguna. Ang namatay matapos na ito po ay barilin ng isang gwardiya na si Ruben Aninaw de los Reyes Jr. na gwardiya po ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines diyan po sa Lumban, Laguna. Ngayon, ang report nila, ito pong biktimang ito na si Alexander ay nahuli pong nagnanakaw ng kable sa loob po ng lugar na binabantayan po nitong si De Los Reyes. Okay? Pero siguro sabihin natin na totoong nagnanakaw ng kable, siguro naman hindi naman sapat na ito ay patayin o barilin ng gwardiya. Ang sabi, armado daw po ng kutsilyo. Ito pong napatay na lalaki, 26 anyos pong lalaki. Pero yung ba naman sapat na para barilin at patayin. So, yan po ang report nila, nagnanakaw ng kable sa loob po ng bakuran ng NGCP. Ngayon, ang problema ito po. Iba po ang istorya ng kaanak nitong biktimang ito. Ang istorya po, nangunguha lang po ng gulay. Ibig sabihin, hindi po kable ang kinukuha o hindi po totoong nagnanakaw ng kable, kundi nangunguha lang po ng gulay. Yun nga lamang sa loob po ng bakuran ng NGCP. At meron pong nakakita, meron pong mga witness kung paano po ito pinatay, ito pong biktimang ito. Na ang sabi nila, medyo nagkaroon po ng excessive force na ginamit po itong gwardiya para po mamatay ito pong biktimang ito. At ito pong security guard na ito na bumaril dito po sa biktimang si Alexander ay anak pa ni Kapitan. Naku, mag-i-eleksyon pa naman sa barangay. Baka maapekto ang kakapitan nito. Sino kayang kapitan nito?
Kapitan De Los Reyes ng diyan po sa bayan ng Lumban. Dapat isinaalang-alang po ang buhay. Kung totoong nagnanakaw lang naman, o sabihin na natin nagnanakaw ng gulay, hindi po kable. Abay, siguro kaya ka nangunguha ng gulay pagkat ikaw ay naghihirap. Kumbaga sa kailangan mo lang ng iyong pangkain. Bakit mo naman pinatay? So, ito pong ating pulis dyan po sa Lumban, Municipal Police Station. Sana po maging patas po kayo sa inyong ginagawang investigasyon. Pagkat desidido po magsampa ng kaso ang kaanak nito pong si Alexander. At magtutuos po sila siyempre sa korte. Pero kung ang ating pong pulis ay hindi magiging patas sa kanila pong investigasyon, baka makialam po dyan ng Citizens Crime Watch. Papasok po tayo dyan sa problemang yan dyan sa Lumban upang mabigyan pong hustisya ang dapat na makakamit po ng hustisya dyan. So ito pong security guard na nakabaril po dito sa biktimang si Alexander ay sumuko naman po sa autoridad. At may mga pieces of evidence po na nakuha ang SOCO na nag-imbestiga. Ito po ay nangyari noong petsa 16. Ngayon pong buwan. 16 ba yun? Yes, sa petsa 16 po. Alas 11:20 ng umaga. Ikaw ba naman kung magnanakaw ka ng kable sa loob po ng compound ng NGCP, magnanakaw ka ng araw na alam mong mayroong gwardiya? Di ba? Simpleng argumento. Kung ikaw ay magnanakaw ng kable at gusto mo lang magkapera out of this item na mananakaw mo sa loob ng compound ng NGCP, palagay ko hindi ka magnanakaw ng umaga o bandang patanghali. Umaga po nangyari. Nangyari po ito alas 11:20 ng umaga noong pong August 16, ngayong buwan. At ewan ko kung may nakuhang mga ninakaw na kable, yung mga aluminum wire. Pero kung ikaw magnanakaw sa ganyang oras, palagay ko mag-iisip-isip ka, mahuhuli at mahuhuli ka, at alam mong may gwardiya po sa compound. So sana naman po ang ating pulis diyan po sa Lumban mag-imbestiga po ng patas. At yan naman kung siyempre magsasampa po ng kaso, kontra demanda, ang pamilya po nitong si Alexander, lalabas po yan sa korte. So dapat magkaroon po ng, tayo ay idudulog siguro natin ito sa ating mas nakakataas na autoridad para magkaroon po ng patas na investigasyon. Meron na po mga ibinigay na judicial affidavit ang mga nakasaksi, mga nakatestigo, at ito po ay nasa pulisya na po ito, at malamang magsampa rin po sila ng asunto laban po dito sa security guard na anak ni Kapitan. Anak ni Kapitan, mag-e-eleksyon ngayon. Baka maapektuhan ang kapitan nito. Tinitingnan ko po yung litrato ng biktima na si Alexander. Ang litrato po na nakabulagta po itong si Alexander. Ang tama niya po ay nasa likodan, nasa likod. Ibig sabihin, kung nasa likod, yun din po ang findings ng SOCO siguro. Ibig sabihin, kung ang tama po ay nasa likod, binaril siya more or less nakatalikod. Nakatalikod po itong biktima. So, kung sinasabi na nag-attempt daw po na saksakin yung gwardiya, ay di dapat nasa harap yung tama ng baril. So yung mga ganun po na resulta po ng investigasyon, makikita po natin yan at malalaman natin kung ano talaga ang nangyari. At sinasabi po ng mga witnesses kung paano po binaril yung biktima, pero baliktad ang istorya nito pong
security guard. So malalaman po natin 'yan. So sa ganitong mga sitwasyon dapat um, hindi na lang binaril sana, ano? At siyempre kawawa naman yung tao na gusto lang sigurong makakuha ng panggulay-gulay niya, ano? Ay ganito po ang nangyari. So, yan po antabayanan po natin 'yan at ipapalo po natin kung ano magiging development po nitong kasong ito diyan po sa Lumban, Laguna. Bueno, sa ating pong panghuli na issue, nais ko pong iparating sa ating mga miyembro ng Citizens Crime Watch na nanonood po ngayon. Isinampa na po natin ang ating reklamo sa Securities and Exchange Commission laban po dito sa mga ibang grupo na gumagamit po ng pangalang Citizens Crime Watch. Sumasakay po sa popularidad ng Citizens Crime Watch. Ang problema, kami pa po ang sinasabi na peke o revoke na ang registration sa SEC. Bahala kayo. Basang isinampa po natin ang ating reklamo laban po dito sa Crime and Corruption Watch International na gumagamit po ng acronym na CCW, Citizens Crime Watch International Unified Force Against Crime and Corruption, United Citizens Crime Watch, ni Marvin Geron. Ito, doktor daw ito, pero hindi nga nakatapos ng high school siguro ito, doktor. Ewan ko ba. Citizens Crime Watch Association Incorporated, itong isa namang ito, itong tagalipang medyo nagpapakilala siyang national president ng Citizens Crime Watch. Ang United Citizens Crime Watch dyan sa Cebu, isa pa rin ito sa medyo may problema sa buhay. Citizens Crime Watch Zambales at Citizens Crime Watch Philippines. So lahat pong ito na gumagamit po ng Citizens Crime Watch, dapat kaya nga magsasampa rin po tayo ng reklamo sa Intellectual Property Office pagkat yung pong pangalang Citizens Crime Watch na ating pong pinamumunuan, nakarehistro po yan sa IPO o Intellectual Property Office of the Philippines. Ang kulay, ang pangalang Citizens Crime Watch, ang design ng logo, at ang acronym ng CCW, nakarehistro po yan sa atin. Ibig sabihin, tayo po ang nagmay-ari niyan at hindi pwedeng gamitin ng iba na gagamitin din yung pangalan na yan pagkat nagkakaroon po ng kalituhan Nagkakaroon po ng pagkalito sa iba natin, magi sa mga membro natin. Gaya nitong isa, Citizens Crime Watch Philippines, hindi naman nagre-recruit ng mga bagong membro, yung membro natin ng pilit na kinukumbisyon na lumipat sa kanila. Hindi po dapat ganyan ang ating gawin. Isa lang naman siguro ang ating mitiin, pero wag na natin bigyan kalituhan ang ating po mga kababayan. Pagkat ang Citizens Crime Watch na binuo po ni Atty. Jose Malvar Villegas Jr. ay taon 1993 pa. At mula noon, namayagpag po ang Citizens Crime Watch hanggang sa ngayon. Kung sasabihin ninyong kami ay peke, kami ay revoke na ang wala na kaming registration. Pumunta po kayo dito sa opisina at makikita po ninyo sa tanggapan ng Citizens Crime Watch lahat ng mga iniwang mga alaala ni Atty. Villegas, kahit nga yung sapatos niya na laging suot, na andito na po, iniwan na po sa atin. Lahat ng mga plake, lahat pong mga memorabilia na andito na po sa ating tanggapan at yan po ay ibinigay sa ating lahat sa kagandahan loob po ng kanyang may bahay, si Mrs. Villegas. At yan din po ang bilin ni Atty. Villegas bago po siya nawala dito sa ibabaw ng ating daigdig. Okay, so hahayaan po natin sa Securities and Exchange Commission kung ano po ang kanilang magiging resolusyon, ano ang kanilang magiging desisyon hinggil po dito sa usaping ito. Ang nais lamang po namin, palitan nila ang kanilang pangalan para hindi po magkaroon ng kalituhan. At dadalhin po natin ito kahit saan po tayo makarating. Bueno, wala na po tayong oras. Maraming salamat po. Pasensya na po kaya. Medyo naging emotional po ko ng konti pagkat medyo nakakasama po ng loob pagkat ang Citizens Crime Watch po ay tunay at sincero po, may dedikasyon po tayo sa pagbibigay ng voluntary services po sa ating mga kababayan. Lalo na po sa panahon na ito at kahit nung panahon ng pandemic tayo po ay naandyan. So, ang atin lamang pong hiling, sana naman, wag na tayong manggaya-gaya. Mag-isip na kayo ng ibang pangalan para
Tayo anyway, mga dati naman tayo magkakasama, mga dati naman tayong magkakilala, magsama-sama na lang tayo sa ibang mitiin at wag na kayong manira sa iba. Bueno, muli po, ang inyong lingkod, Jigs Magpantay, pansamantala pong nagpapaalam sa ating pong panghapong edisyon ng programang Sama Ka Na Kabayan. Sama-sama tayong muli sa ating pong programa bukas dito po sa Margo TV Philippines. At muli, ating pong ulitin ang kasabihan, the only people mad at you for speaking the truth are those people that are living at lies. So keep speaking the truth. Thank you very much po. Magandang hapon sa inyong lahat. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka Na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.